Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nais ko po kayong batiin ng pinagpalang linggo ng pananambahan. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Kahit po may mga pandemya, kahit po tayo maraming problema, kailangan po tayo magalak dahil ang Diyos ang nagpapatnubay sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni papabayaan. At ang sabi po sa salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Tumalago po ang ating pananampalataya sa pakikinig ng kanyang salita, lalo na ngayong umaga. Atin pong namnamin at pakinggan ang kanyang salita upang tumatag po ang ating pananampalataya. At upang tayo po ay maging tapat, hindi bibitiw hanggang wakas ng sanlibutan ito upang tayo maligtas. Kaya may kaguluhan man, may pandemya man, anuman ang mga nangyayari sa ating paligid, patuloy po tayong magalak dahil ang kalakasan ng Diyos, the joy of the Lord is our strength. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Ama, kayo po ang Diyos na aming sinasamba. Lord, apart from you, we can do nothing, O God. Kayo, O Diyos, ang aming gabay. Ang iyong salita ay ilaw ng aming Lord, ng lampara ng aming paa at ilaw ng aming landas na nilalakaran. Wala po ang iyong salita, kami po ay maliligaw, hindi po kami makakarating sa aming finish line, sa aming patutunguhan. Kaya, Lord, ang aking dalangin, Panginoon, ang mensaheng ito ay magbigay ng kalaguan, katatagan sa bawat isang makakapakinig. Lord, lumago at maging ganap ang pananampalataya ng bawat isa sa aming church at kung sino mang makakapakinig ng salitang ito. O God, bless them and sanctify them by your word. Salamat, O Diyos. We ask this in Jesus' name. Amen. So, ang pamagat po ng mensahe natin ay the wrath and the mercy of God. Makita niyo sa sa title ay may dalawang timbangan. Ano kaya ang mas matimbang, yung kanyang mercy o yung kanyang wrath? Sa akin pong palagay, mas higit ang kanyang mercy. Because His love, His mercy endures forever. So, ang ating Ama ay maibigin, mahabagin, matulungin, at banayad kung magalit. Siyempre po, katulad ng mga parents, nagagalit kapag nagkakasala ang kanilang mga anak. Ganon din po sa ating Ama, sa ating Diyos. Siya po ay nagagalit, ngunit ang kanyang parusa ay hindi katumbas po ng ating mga nagagawang kasalanan. Banayad po siyang magalit. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung kanyang kabila. Kaya siya po ay may mercy, ngunit siya pa ay may wrath. Bakit po nagkakaroon ng puot or wrath ang ating Panginoon? Ano ba yung mga dahilan kung bakit siya po ay napupuot sa kanyang creation sa mga tao? So, simulan po natin ang ating teksto sa Romans chapter 1, verse 18 to 20. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang ibig pong sabihin ng wrath sa Greek ay O-R-G-H, na ibig sabihin po ay anger or indignation resulting to punishment. Ito po ay, kumbaga sa i-describe natin, yung fuming mad. Talaga pong puot na puot ang Diyos. Hindi lamang po basta galit. Ano po yung kinapupuutan ng Diyos? Ito po yung higit sa lahat yung pagsuway ng tao sa kanyang mga kautusan. Samantalang, alam na alam nila ang katotohanan, alam nila ang tagubilin ng ating Diyos, ngunit
sadyang nilalabag ng tao, doon po siya napupuot. Kaya nga po, katulad po na nangyari kay Adan at Eva, sila po ay pinagbiliran ng Panginoon, may mga tagubilin ng Panginoon, meron dapat gawin at may dapat hindi gawin, mga pinagbabawal. Subalit, nilabag nila po ang utos ng Diyos na huwag kainin ang bungang kahoy o prutas na pinagbabawal ng Panginoon. Nilabag nila yon, kaya nga po napuot ang Diyos. Sila po ay sinumpa, pinalaya sa hardin, at pati po tayo, ng mga naging supling, mga sumunod na henerasyon ni Adan at Eva, ay sinumpa, at pati rin po ang ground, sinumpa yon. Kaya po ginunaw ng Panginoon ang daigdig noong panahon ni Noah, dahil 100 years po siyang nangaral ng katotohanan, ng kaligtasan. Biro nyo, 100 years. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng tao, nireject nila ang salita ng Diyos, nireject nila ang Diyos, at pinagtawanan pa ang kanyang salita. Makita niyo yung kapalaluan ng tao, nagmamarunong ang tao kaysa sa lumikha sa kanya. So dito po ay napuo talaga ang ating Diyos, kaya ginunaw niya po ang sanlibutan. Sabi po sa Bible ay walang excuse, ang tao pagdating ng Judgment Day, na wala po silang maaring idahilan na hindi nila kilala ang Diyos at hindi niya kilala ang salita. Sabi po sa binasa natin kanina, yung creation ng Panginoon ay magpapatunay na meron pong Diyos. Ang sabi rin po sa Matthew 14:14, bago po magwakas ang sanlibutan ito, ay ipapangaral po ang Ebanghelyo sa buong mundo. Lahat po ay makakarinig ng kanyang salita. Whether sa pulpito ng simbahan, sa group, Bible studies, sa online Bible studies, sa Facebook, sa internet, sa YouTube, sa radyo, sa TV, doon po sa mga nagbibigay ng mga tracts, ng mga street preachers, doon po sa mga born-again Christians na nagbabahagi ng salita ng Diyos, sa mga testimonies, marami pong paraan upang ipalaganap ang salita ng Diyos, at lahat po ay makakarinig bago po dumating ang wakas. Kaya sa pagdating po sa hukuman ng Diyos ay wala pong makatatanggi na hindi nila narinig ang salita ng Diyos. So they have no excuse. So ipagpatuloy po natin ang kasunod na verse sa Romans chapter 1 verse 21 to 23. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. So basahin din po natin sa Tagalog para lalo nating maintindihan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan, at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisipaggapang. Dito po, masakit po sa Diyos, para sa ating Diyos, na alam ng tao ang kanyang salita, ngunit ang Diyos, ay pinagpapalit nila sa Diyos-Diyosan. Sa mga larawan, sinabi po sa mga larawan at tribulto ng mga taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop, pati na mga insekto, ay ginagawa nila mga Diyos-Diyosan. Ganyan po ang ginagawa sa maraming relihiyon sa buong mundo. Imbis na sambahin nila ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, ay sumasamba po sila.
Imbis na pagpasalamat sila, sabi po sa Bible, ay ang Diyos po ang nagpapadala ng ulan at nagpapasikat ng araw. Ibig sabihin po, ang Diyos po ang nagpapala sa atin sa lahat ng bagay, nagpapagaling. But ang tao po, imbis na magpasalamat sa tunay na Diyos, ay doon sila nagpapasalamat at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po ang sinasabi sa Biblia patungkol po sa Diyos-Diyosan? Basahin po natin sa Psalm 115 verse 4 to 8. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, na kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita. Mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam, mga paay, mayroon din, ngunit hindi maihakbang, ni wala kang naririnig kahit gamunting tinig man. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala ay katulad din ng gayong Diyos na ginawa. Kita nyo, paano pasasalamatan at paano sasambahin ng tao ang Diyos na hindi nakapagsalita, ang Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakaamoy, hindi nakakahawak, at pipi, So, bakit po kaya sila sumasamba, nag-uukit sila ng mga larawan, ng Diyos, na hindi man lang nila nakikita? Para sa akin, ito po ay malaking kamangmangan, ng tao. Nasambahin ang gawa, ginawa, inukit ng tao at mamaya ay kanilang sasambahin. Okay, so makita po natin yung consequences. Yung bunga ng kasalanan ito. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang pinakaugat po ng mga kasalanan. At atin pong babasahin na 3 beses po babanggitin yung God gave them over. Bilang pong kaparusahan doon sa mga tao nakakaalam na ng katotohanan, ngunit tumalikod sa Diyos at sinamba pa ang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, hindi po malapit ang ating Diyos, Hindi pag nagkasala ay papatayin ka agad ng tao. Hindi po, siya po ay isang Diyos na mahinahon. Doon po sa ibig sabihin ng God gave them over, sa original Greek po, ang ibig sabihin po nito ay paradidomi, sa Greek. Na ibig sabihin po, to deliver into the hands of. Ito po ay nasa simpleng Tagalog ay parang sinasabi ng Diyos, sige, gusto mo yan? Gawin mo yan, hahayaan na lang kita. So, yun po ang ibig sabihin ng God gave them over. Madalas po natin nababasa sa Bible na hindi kita iiwan, ipababayaan, sabi ng ating Diyos. Napakahalaga po pala nung salitang yun. This time, doon pa sa judgment na binasa natin, dahil po sa katigasan ng ulo ng tao, sa pagsuway sa kanyang salita, kahit alam na nila sa kanyang salita, God gave them over. Ibig sabihin, wini-withdraw ng ating Diyos yung kanyang protection, provision, at supervision sa mga taong susuway, magiging suwail sa kanya. Ganun po ang nangyari doon sa prodigal son. Alam naman po natin yung parable na yun, na hinayaan yung kanyang anak, na matigas ang ulo, nais niyang lumaya sa kanyang tahanan, at iwan yung kanyang tatay, ang kanyang ama. Kaya nga po anong nangyari sa kanya, siya po ay napariwara. So, ganun po ang attitude ng ating Panginoon, alam niyo, na-appreciate ko talaga, This time, na-appreciate ko yung gawa ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay restrainer. Siya po yung pumipigil, nagbibigay sa atin ng conviction, nagdidisiplina, nagtutuwid ng atin pong mga maling gawa, yung ating mga kasalanan, o mga gawang hindi kalooban ng Diyos, upang hindi po tayo mapahamak, kinukonvict tayo sa sin, Ang Diyos po ang naglalayo sa atin sa mga tukso. At siya po ang
bibigay ng mga pintuan upang matakasan po natin ang mga tukso. Ang Diyos po ang pumipigil sa mga salot, mga sakuna na dumarating po sa atin. Siya nagliligtas sa atin sa oras ng kapahamakan. So just imagine, i-withdraw ni Lord ang kanyang protection, aalisin niya ang kanyang presensya sa atin, sa tao. Ano po kaya ang kahingitan ng tao kapag ganon? Of course, alam po natin, delikado po yun. Kapag tayo iniwan ng Diyos, andyan ang dyablo. Nakabantay upang magnakaw, pumatay, at magwasak ng buhay. Praise God. So, ganun po ang nangyari sa mga Israelita. Sila po ay nais dalhin ng Panginoon doon sa Promised Land, sa Canaan. Ngunit, imbis na sila ay sumunod, ano po ang kanilang sinabi? Sabi nila, nais namin bumalik sa disyerto o mamatay na lamang kami dito sa ilang. Ayaw naming tumuloy sa Promised Land. So ano po nangyari sa kanila? Sabi ng Diyos, narinig ng Diyos, yung kanilang nais ay ipinakaloob sa kanila. O hinayaan sila. Kaya nga po, nagkamatayan po ang mga Israelita. Hindi sila nakapasok sa Promised Land. Yung mga nagrebelde, yung mga nagreklamo, sila po ay nagkamatayan, kinain ng lupa, kinagat ng mabangis na ahas, ng mga mabangis na hayop, at nagkaroon po ng mga malubang sakit doon po sa ilang. So, like I said, na-appreciate ko ang gawa ng Banal na Espiritu, nagsusupil sa atin. Kahit na hindi siya tumitigil, kakadisiplina sa atin. Dapat ito'y ma-appreciate din ng mga ating anak, na tayo po'y patuloy, nagpapaalala, nagsusupil, nagdidisiplina sa kanila para po sa kanilang kabutihan. Dapat po ito ma-appreciate. Ano po ang nature ng tao? Pag siya'y pinabayaan, basahin po natin sa John 3 verse 19. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Nakita po natin, imbis na sa kabutihan, sa kaliwanagan, tumungo ang tao, likas sa tao na pupunta sa doon sa kadiliman, Dahil meron siyang old nature na sabi ni Paul ay ang nais lamang nitong nature nito ay magkasala. Kaya kapag pinabayaan po ang tao, pag sinabi niya, Lord, I have nothing to do for you. I have nothing to do with you. Leave me alone. Delikado po yun. Mapapahamak po tayo kapag ating ni-reject ang presence ng Panginoon. So, balikan po natin ang ating teksto. Basahin po natin ang Romans chapter 1, verse 24 to 25. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Dito po, makikita natin yung unang stage, yung first stage, na pupuntahan ng isang tao kapag siya ipinabayaan ng Diyos, kapag siya nagmatigas ang ulo. Ang una pong stage, tatawagin ko po itong yung sexual revolution. Dito po ay yung sexual immorality. Mapupunta po siya doon. Sabi po sa ating binasa, as a general rule, ang sexual immorality po ay isang hindi pagrespeto sa banal na espiritu dahil po ang ating katawan ay tahanan o pinananahanan ng banal na espiritu bilang kanyang templo. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 19. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ang ating pong katawan ay dapat maging banal.
ang sexual immorality ay nakaka-degrade, ano? Nakakahiya, no, sa walang paggalang sa dignity, no, ng ating sarili. Ano? Ito po ay hinahayaan natin yung privacy and dignity ng ating katawan na pakailaman ng iba. Ano, especially ang makikialam ay hindi natin asawa. No, makita po natin na mataas po ang turing ng Panginoon doon sa holiness, no, doon sa purity of marriage. Kaya nga po ng Old Testament ay kapag merong nahuli na nangangulan siya, ay pinapatay kaagad. No, basahin po natin sa Leviticus chapter 20 verse 10. The man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Ang patuloy na sa sexual immorality ay magdadala sa kanya sa impyerno kapag siya ay namatay sa ganung kasalanan. Ano? Basahin po natin sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Sa ating binasa, no, nakita po natin yung apat na naka-highlight, yun po yung kasalanang sexual immorality. So, sa aking pag-research, nagsimula po yung sexual revolution, no, noong 1970s Amerika. At kumalat po ito sa buong mundo. Yun po yung hippie era, no? Ako'y teenager noon. Nagkaroon po na isang controversial na concert na tinatawag na Woodstock noong panahon na yon, no? Kasama dito po yung mga sikat na banda sa Amerika, no? Marami pong kabataan doon na dumalo at sila po ay umihitit ng marijuana. Marami pong mga nag-alis ng suot, ano, mga magkakasintahan at alam niyo po, ano, na sila po ay nagtatalik doon sa lugar ng concert. Kaya kung makikita nyo, no, kung mapapanood nyo dati, ay parang naging Sodom at Gomorrah yung rock concert na yon, yung Woodstock. So lumala po yung sexual revolution, no, parang pong isang pandemya, kumalat po ito sa buong mundo. Kaya ngayon po, nakita natin kung gaano kalaganap ang immoralidad. Ano, lumaganap ang prostitution at sa maraming bansa, ginawa pa itong legal. Ano, lumaganap ang pornography, lumaganap ang premarital sex, no, sa ating pong, sa ating panahon, 13, 14 years old, ay nabubuntis o nakakabuntis. No? Nauso yung live-in, yung fornication, yung incest, ano, at marami pa pong karumaldumal na sexual sin. It's because God gave them over. No? Hinayaan sila ng Panginoon sa gusto ng tao. Kaya ganun po ang nangyari, no? May kabayaran po ang kasalanan. Makita po natin sa panahong ito, no? Nagkaroon ng AIDS na hanggang ngayon ay walang lunas. At napakarami pong sexually transmitted disease na nagiging kabayaran po ng kasalanan, no? Nasira ang dignity ng tao. Ang pangalawang stage po na pupuntahan ng tao kapag iniwan siya ng Diyos, no? God gave them over, ay mababasa po natin sa Romans chapter 1 verse 26 to 27. For this reason, God gave them over to degrading passions. For their women exchanged the natural function for that which is unnatural. And in the same way also, the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire towards one another, men with men, committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Dinescribe po ito sa Bible na isang degrading passion. Ano, o nakakayang pagnanasa, no, sa isang lalaki sa kapwa lalaki.
at sa isang babae sa kapwa babae. So ito po yung matatawag ko na second stage, yung homosexual revolution, ano? Yung homosexuality at lesbianism. No, ang panahon, ang phenomenon na ito, yung naging parang isang pandemic din po, ano? Na kumalat sa buong mundo. Noong 1988 po, no, makita niyo po, dito po ni-launch officially yung tinatawag na LGBT community, no, sa Amerika. At ito po ay tinanggap ng buong mundo. Naglabasan po yung mga gays and lesbians na matagal tinago. At sila po ay nag-demand na kinalanin sila bilang isang community. No? Mahal po ng Panginoon. Mahal niya ang makasalanan. Sabi nga po ng Panginoon ay naging kaibigan siya ng mga makasalanan. Mahal niya po mga gays and lesbians dahil ang Panginoong Hesus ay namatay din para sa kanila. Meron pong pag-ibig ang Diyos sa mga taong kakasala. No? Ngunit ang kinapuputan ng Diyos, yung kanilang gawa. Yung pagpatol, yung pagnanasa, sexual na pagnanasa sa same-sex. At babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yun po ang kinapuputan ng Diyos. Lalo na sa panahon na ito, meron ng same-sex marriage. Alam naman po natin, kung base sa Bible, dalawa lamang po ang kasarian, isang lalaki at isang babae. Praise God. So, ang pangatlong stage ay tinawag kong corruption revolution. Kapag na-corrupt, ang isip ng tao, ang lalabas sa kanya ay puro unrighteousness. Kaya nga po, sa lahat ng bahagi ng mundo, makikita po natin ang sari-saring corruption. Alam naman po natin lahat ito. Corruption sa salapi, corrupted ang katuruan, corrupted ang pananalita, corrupted ang position, may corruption sa kapangyarihan, suhulan, corruption sa character, Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good moral. So nakaka-corrupt. So ito po yung hahantungan ng taong tatalikod sa Panginoon at siya po ay ifo-forsake. Tayo po ay naandun sa panahon na katulad ng panahon ni Noah. Nakita natin na sinabi ng Diyos na nakita niya yung corruption sa buong mundo. Basahin po natin sa Genesis chapter 6 verse 5 at saka 11 to 12. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin po ng corrupt ay depraved, o debased, o perverted. Sa King James Version po, ang ginamit dito sa talatang ating binasa ay reprobate. Reprobate. Ayan. So, mapupunta po sa reprobate na pag-iisip ang taong iiwan ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. Sa original Greek, ang ibig po sabihin ng reprobate ay akogimos. Akogimos. Na ibig sabihin ay corrupt, debased, wicked na pag-iisip. Sa ganito hahantong ang kalagayan ng isang magre-reject sa Panginoon kahit alam niya na ang katotohanan. Sinabi po dito na inaalis sa kanyang isipan ang pagkakilala. Lord,
I have nothing to do with you. Inaalis, hindi niya in-acknowledge ang Diyos, kahit na alam niya na may Diyos, at kahit na alam niya ang kanyang salita. No? Kaya, no, magiging reprobate ang kanyang pag-iisip. Ang isang halimbawa po ng reprobate mind ay yung mga nakaisip po, no, sa aking palagay, yung gawing iba't iba ang kasarian ng tao, hindi lamang po pagiging babae o lalaki, no? Sa akin pong nabasa, meron na ngayong sa Amerika na 76 na gender types, no? Maliban po sa lalaki at babae. Sabi po na aking anak ay nasa mahigit 100 na raw. Ano? Kaya may mga simbolo po ang mga genders na ito. Tingnan po natin sa retratong ito. So ito po ay sa aking palagay hindi po magagawa ng isang taong may makadiyos na pag-iisip. Ano? Imagine, baguhin yung creation ng Panginoon, no? Kinukurap nila. Ano? Ito'y ginagamit nila. Bawa, gagawa sila ng application form, mag-fill out sila ng application form, biodata, nilalagay po nila yung nais nila kasarian, ano, yung gusto nila. At ito po ay nire-recognize ng Facebook ngayon. No? Sabi po sa akin nabasa ay 50 types of genders ang inaalaw ng Facebook. Kung kayo po ay may Facebook account, maaari nyo ilagay yung ganun type of gender at okay sa kanila. No? At meron din po silang mga pagkakilala na itsura. Ano, iba't iba, ilan lamang po ito sa kasarian na akin pong nakita. Ang sa akin pong na-research ay binabago na rin ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika ang batas upang ilunsad ang isang batas na inilunsad ng dating President Donald Trump na dalawa lamang ang kasarian, lalaki at babae. Ngunit sa ngayon, sumasang-ayon, ano, ayon po sa news clip na ito, ay sumasang-ayon ng White House na ipatupad po ang iba't ibang kasarian. Kaya nga po, dito ay pupulungin ni President Joe Biden ang iba't ibang sektor na represent na iba't ibang kasarian. Sa passport ng Amerika, makikita nyo rito na hindi lamang M o male o F, female, kundi meron na rin isang box na X. Ibig sabihin, maaari nilang i-check sila ay gender X at maaari nilang i-state kung anong klaseng gender nito ayon sa kanilang kagustuhan. No? Marami rin pong bansa ang sumunod dito. Sumunod na katulad po itong mga samples, yung ng passport ng Iceland, ng Nepal, ng Canada, ng Belgium, at marami pong iba na hindi ko na sinama. No? At marami pong susunod dito, I'm sure, sa new normal na ito. And even yung mga IDs at lisensya sa Amerika, no? Makita nyo dito, may mga bilog, ano, inaalaw yung pagpili ng kasarian. No? So makita po natin, maraming depravity ng pag-iisip, ano? Maraming nakakaisip ng scam, maraming nakakaisip ng anong klaseng kalokohan, panlalamang, krimen, marami pong lumalabas ngayon, ano? Because of the depravity of the mind. Ano? Sa atin pong babasahin, ay dinidetalya po ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul yung mga produkto, yung mga bunga ng a reprobate mind. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 28 to 31. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things,
disobedient to parents without understanding, covenant breakers without natural affection, implacable, unmerciful. So, ganito po nung panahon ni Noah, no? At ni Lot, ang isipan ng tao ay punong-puno ng unrighteousness. Nang walang righteousness ang isipan dahil nga po naging reprobate. At ang hantungan po nito ay death, no? Nakita po natin. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 32. Who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Spiritual and physical death. At ang kahatulang ito ay hindi lamang po doon sa gumagawa ng kasalanan, kung hindi, ayon po dito sa Romans chapter 1 verse 32, ay pati yung mga sumusuporta o nagkukonsinti ng mga kasalanan ito, sila rin po ay hahatulan ng ating Diyos. Now, siguro po magtatanong kayo, no? Maaari bang magsisi ang taong may reprobate mind, ano? Upang mapigilan ng kahatulan at bumuti ang mundong ito? Alam niyo po, hindi na po bubuti ang mundong ito. At ang sabi po sa mga hula sa Book of Revelation ay ang mundong ito ay huhusgahan at gugunawin, hindi na po sa pamamagitan ng tubig, baha, kundi sa pamamagitan po ng apoy. Sabi po sa Book of Revelation at sa Daniel at marami po pong prophecy, majority po ang mamamatay. No? Kapag dumating yung Day of the Lord, yung paghahatol, ang sabi nga po sa Revelation, yung taas ng dugo ay kasing taas ng kabayo, ang dadanak na dugo ay milya-milya ang layo. So, ganun po yung kalunos-lunos na judgment ng Panginoon because of the wickedness of men, because of the reprobate mind, dahil kasamahan po, no? Kasamaan ng tao. At dito nga po, makikindle yung puot ng ating Diyos because nireject siya. Ngunit, maliligtas. Meron pa rin pag-asa, may mercy ang Panginoon, no? Yung mga taong hindi magpapatuloy sa kasalanan, lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad at tatalikuran. Ang kasalanan ay ililigtas po ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. Now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So rent your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and He relents from doing harm. No? Sila po ay naging born again, binago, sino man ang lalapit sa Panginoon, sasampalataya sa Kanya, ay babaguhin ng Panginoon yung isipan at papalitan ng bagong espiritu. Praise God! Andoon pa rin yung kahabagan, yung mercy ng Panginoon kahit na po nandito tayo sa wicked world. At sabi nga po sa Joel chapter 2 verse 30 to 32 ay bago po sa hour na gugunawin ng Panginoon na andun pa rin ang grace at kung sinong tatawag sa Kanya ay siya maliligtas. Basahin po natin. Joel 2, 30 to 32. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood, fire, and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant of whom the Lord calls. Dahil meron pong pag-asa, nandito pa rin sa ating panahon, yung grace ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Bago dumating po ang kahatulan, mangyayari po yun, So, ang unang-unang gagawin natin po, sabi ni Peter, ay magpakabanal. Katulad po ng matalinong birhen,
handa at walang batik na haharap sa ating Panginoon, no, sa kanyang muling pagbabalik. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11 at saka verse 14. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear like a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. So yun po yung unang gagawin natin. Ikalawa ay magkaroon po tayo ng obligasyon o commitment na ipalagana po ang mabuting balita, no, upang maligtas yung dapat pang iligtas, yung tinawag at pinredestin ng Panginoon, no, itinalaga upang maligtas. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, no, sila po yung makakarinig ng salita at sila po yung maliligtas. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 14 to 17. For I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and the uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome too, to preach the good news. For I am not ashamed of this good news of Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first, and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Alam nyo, marami pa po aabutin tayo ng mga makasalanan, na nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan po nila ang ating Panginoong Yesus. Dahil upang mawala yung puot ng Panginoon, yung judgment ng Panginoon na parating doon sa mga sasama. Kailangan po nating abutin sila. Bakit po? Pagkaparehas din tayo nila dati. Dati tayong makasalanan, dati po tayong ligaw na ang puot ng Panginoon. Sabi nga po ay tayo po ay kaaway ng Diyos nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ngunit dahil po sa kahabagan ng ating Diyos, tayo po ay iniligtas at ginawang binago ang ating buhay. Dati po tayo makasalanan and we deserve death. Ngunit dahil po sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay kanyang niligtas. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery and are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or are abusive or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Some of you were once like that, but you were cleansed. You were made holy. You were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Praise God, ang evangelism po ay hindi optional. Ito po ay obligasyon natin, bawat isa ng mga nakakilala na sa Panginoon, upang abutin po yung mga taong binanggit, kanina, doon yung mga makasalanan. At sabi po sa New King James Version, tayo po ay may pagkakautang sa nila. Dahil tayo po ay binayaran ng Panginoon, yung ating utang. Yung hindi dapat tayo maliligtas, ngunit tayo niligtas. So, meron din po tayo pagkakautang sa kanila upang sila po ay abutin. Hindi natin maaaring sabihin, mayroon sila. Meron po tayo. Sinabi po ni Paul. Pangatlo, tayo po ay may obligasyon na mag-intercede. Hindi lamang po mag-preach ng salita ng Diyos, kundi mag-intercede, manalangin, on behalf of the wicked, yung mga nasa kasalanan. Ang sabi po ng Bible ay
yung kamatayan ng wicked ay hindi nakakatuwa sa Panginoon, no? Kaya nga po, nais niya ang bawat isa ay maligtas. Kaya, no, i-intercede po natin ng mga makasalanan na tayo dati rin, ano? Upang sila po ay mabago ang kanilang depraved mind, ang kanilang reprobate mind, at bumalik sila sa ating Panginoon, ano? Meron pong isang example, no? Dilipuli na sana ng Panginoon ang Israel doon sa ilang dahil sa katikasan ng ulo, dahil sa pagrereklamo kay Moses. Ngunit ano po ang ginawa ni Moses? Namagitan siya, Panginoon, huwag mo silang patayin. Basahin po natin sa Exodus chapter 32, verse 10 to 12 at verse 14. Now therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, and I will make of you a great nation. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Why should the Egyptians speak and say, He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your first wrath, and relent from this harm to your people. So the Lord relented from the harm which He said He would do to His people. So mga kapatid, sabi mo sa Bible, sa Day of Judgment, didilim ang araw, ang buwan, ang mga bituin, at darating yung wrath of God, yung puot ng Panginoon. So habang may sikat pa po ang araw, nakita po natin, ibig sabihin may pag-asa pa po. May pag-asa pa yung mga tao makasalanan upang sila po ay abutin, yung mga tinawag, pinili ng Panginoon upang sila po ay maligtas. Tayo po ay mag-intercede. Katulad ni Moses, humingi tayo ng habag, awa sa ating Diyos, upang hindi hatulan yung mga masasama pagdating ng judgment. Ayan. So alam naman po ng lahat, alam po ng mga, even ng mga unbelievers na gugunawin ng Diyos ang mundong ito pagdating ng araw dahil po sa kasalanan. At kaya nga po, yung mga mananampalataya ay gumagawa po sila ng mga awitin, mga pelikula patungkol sa end of the world. Marami po yan. Dahil alam nila talaga may katapusan, may judgment. Hindi na po natin mapipigil ito dahil nakasulat na po. So, bilang paalala sa atin, tayo daw po ay maging matalino. Be wise, as a serpent, meek as a dove, at because the days are evil, napakasama na po ng ating panahon. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. So be wise. Samantalahin po natin ang panahon habang sumisikat pa ang araw na gumawa sa ubusan ng ating Diyos. Abutin yung mga dapat abutin, ipanalangin, intercede, at upang magkaroon po ng kaligtasan bago po dumating yung Day of Judgment. Humiwalay po tayo. Humiwalay tayo doon sa magkaroon tayo ng social distancing doon sa mga masasamang gawa. Yun po ang tunay na social distancing, dahil ang virus ng kasalanan ay mas mapanghanib po sa virus ng COVID-19. Ang virus ng kasalanan, kapag hindi nag-repent ang tao, ibubulit po siya sa impyerno. So, mas delikado. Kaya, habang may panahon, mga kapatid, tayo po ay magsipag upang abutin ang mga nagkakasala. Tayo po ay mag-iingat sa ating buhay, sa ating buhay pananampalataya, at nawa, matagpuan po tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, na karapat-dapat, walang batik, walang kapintasan, upang maging karapat-dapat po tayo, maging kawangis ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. So I pray, mga kapatid, I hope ma-challenge tayo sa mga panahon ito. Talagang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, yun pong panahon, darating po ang sa mahuling araw, yung bang perilous times in the last days, magiging pasama ng pasama ang mga tao. Ngunit ang sabi ng Diyos, kayo naman ay magpakabuti. Kung may mga magpapakasama, magpakabuti kayo dahil kayo ay aking mga
hinirang. Kaya yun lamang po ang aking mensahe, nawa ito po ay magbigay sa atin ng preparation, katatagan, alertness, upang hindi po tayo matangay doon sa mga gawa ng mga makasalanan na hahatulan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kayo po ay nasa langit, kami po ay nasa lupa, Panginoon. Kaya, Lord, nandito ang aming pagkatakot sa inyo, Panginoon. Mataas na respeto. Dahil kayo ang Diyos na banal, Panginoon. Walang kapantasan, walang kasalanan. Walang makikita sa inyong karumihan, Panginoon. At nais nyo rin, Panginoon, na kami maging kawangis ng inyong bugdong na anak. Na datnan nyo, Panginoon, na karapat-dapat at walang kapintasan, walang batik, Panginoon. Lord, hindi po kami nagiging matuwid sa aming sarili. Kundi, Lord, nagiging matuwid lamang kami kapag kami po'y sumampalataya sa inyong bugtong na anak at kami po ay ginagawang righteous. Not by our own, but by the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya patuloy po kaming sumasamo sa inyo, Panginoon. Lord, hallelujah, nandito na po ang mga senyales, Panginoon, ng inyong muling pagbabalik upang hatulan ang sanlibutan ito. Ngunit upang iligtas ang inyong mga inirang, Panginoon. Lord, nais po namin sana masama, Panginoon. By your grace and by faith, Panginoon, isasama nyo kami sa inyong muling pagbabalik. At ililigtas, Panginoon, sa inyong puot na mararanasan ng mga masama. Kaya, O Diyos, naniniwala po kami, Panginoon, dahil na mas matimbang pa rin ang inyong mercy and grace, Panginoon. Lord God, kung paano po nyo, Panginoon, iningatan, pinagsisi, Panginoon, ang maraming masasama. O God, upang sila po ay bumalik sa inyo, ginawa nyo po yun. Sabi nyo, Panginoon, for it is God who works in you to will and to act according to His glorious purpose, O God. Ginagawa nyo lahat upang ang tao ay magsisi, manumbalik sa inyo. Ngunit ang mapupunta po sa kapahamakan ay yung talagang ayaw nila. Ayaw nilang sumunod sa inyo. Ayaw nilang magsisi kasalanan. Sa kasalanan at pinili nila ang kapahamakan. Sila rin po ang gumawa ng sariling hatulan sa kanilang mga desisyon na yun. Ngunit Lord, habang meron pong pag-asa, Panginoon, tumutulog kami sa inyo. Panginoon, we commit ourselves, O God, to preach the good news. Panginoon, doon po sa mga nangangailangan. Doon po sa mga nangihina. Lalo sa pandemyang ito. Doon po sa mga discouraged. Doon po, Panginoon, sa mga naliligaw ng landas. Kaya, salamat po, Panginoon, nawa ang mensaheng ito magbigay ng kaliwanagan sa aming buhay at sa mga makakapakinig na hindi pa kayo kilala, Panginoon, anoint this message and open up their spiritual eyes and ears upang malaman nila ang inyong kaligtasan at tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa umagang ito at binabalik ko po sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at mataas sa kalulatian. Ito po ay aking samot dalangin sa makapangyarihan at mapagmahal ng pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen.